Guys, nasa harap natin ang top 2 highest selling motorcycle brands globally Syempre top 1 Honda. Ang ganda ng bago nating windshield, no? Sobrang bumagay sa theme natin. And ang second highest, itong Hero Motocorp. Nasa atin ngayon itong Zoom 110. So again, maraming salamat Hero Motocorp for lending me this scooter. Kadarating pa lang nito, so hindi pa natin i-review. Gusto ko first ride impression lang. Kabitan din pala natin itong mount. Alright, so I think goods na to. Para sa first impression ride natin, ang gusto kong i-observe dito siguro yung acceleration. Kasi nakita ko online, ito raw ang may pinakamabilis na 0 to 60 sa category niya. And meron din pala itong intelligent na cornering light. So dapat, ang idea dito pag bumabanking ka, iilaw tong part na to. And maganda rin yung upuan niya. And guys, ang SRP pala nito is 69,900 pesos. Very affordable. So tingnan natin kung sulit ba. Medyo umaambon pero decided na tayo na mag first impression ride ngayon. Excited Ikot-ikot lang natin, i-feel lang natin yung performance, yung riding comfort itong Zoom 110. And by the way, ito palang LCD panel. Pwede ka mag-connect dito ng smartphone via Bluetooth. Pero I think ang makikita mo lang naman doon is yung may notification ka lang ng calls and messages kung meron ka. Lalabas lang dyan. Pero okay, not bad, di ba? So habang nag-ride ka, kung may tumatawag sa'yo or meron kang important message na hinihintay, makikita mo dito. I'm not sure kung matatry natin ngayon yung 0 to 60 claim na 9.35 seconds. Pero so far, hindi na ako nagugulat. Kasi medyo gusto ko yung power nito. Again, for 110cc, wow. Very comfortable riding posture. Hindi dumudulas yung puwet ko sa upuan. And may passing light na rin pala to guys Talo pa yung mga ibang mas mamahaling scooter brands, no? Yung gusto sinasabi ko lagi napaka-simple lang naman ng passing light. Hindi naman siguro ganun kamahal na lagyan yung mga scooters. Nangyayari kasi, for most of the scooter owners, pinapalagyan nila ng passing light. So dagdag gastos pa for them. For us pala, kasi pinalagyan ko rin ng passing light yung ADV ko And meron na rin pala itong idle stop system. Ito yung switch. Pero common na naman yung sa lahat ng scooters ngayon. Parang wala pa akong nakikita ng scooter na walang idle stop. Yung syempre gulay board na rin to. May malalaking pocket sa harapan. So for me, at its price point of again 69,900 pesos, sobrang sulit na to na pang kunyari daily errands na motor gusto mo, or gagamitin mo naman pang kabuhayan, pang trabaho, pwede rin to. Hindi ko lang alam ang fuel consumption nito, pero i-research na lang natin, post ko dito. Yung sa mga interested pala dito, as far as I know, available to in 4 colors. May nakita akong orange, kasi itong red na gamit natin, may blue, and I think may black din. Parang lumalakas yung patak Yung cornering light pala nito, masarap testing yun sa gabi. So mamaya pag hindi umulan, subukan natin. Hindi ko lang maalala, pero parang first time ko lang nakatry ng 110cc na scooter. Parang wala ko masyadong ma-feel na difference sa 125. Mga 125cc na na-try ko. And manipis lang din ang footprint nito, kaya napakadaling i-filter sa traffic. So mga nagbabalak bumili nito pero baka iniisip yung 110cc. Again, for city riding, goods na to. Pwede siguro natin i-try yung 0 to 60 dito. Kaso may humps na dun Tingnan natin kung aabot ng 60 dun. Nabitin ng konti pero maganda yung acceleration niya. Sunod-sunod kasi yung malaking humps dito medyo bago pa rin pala tong unit na to 1,181 kilometers pa lang. Try natin ang running dito hanggang 60. Tingnan natin. Pero syempre mas mabilis yun kasi running na nga running start. Ikot tayo para matry natin yung from stop. Pero so far goods na goods Kasi nung una kong nakita to, sabi ko nga 110cc. Since ADV 160, sabi ko baka sobrang baba na ng displacement ito. Para sa akin hindi naman, mag-enjoy ka pa rin. Ikot tayo dito sa favorite spot natin. Ayan, tuwing hapon na lang umuulan na. Sarap dalhin to guys Although mababaw naman ang kaligayahan ko pagdating sa motor. Again, hindi lang natin alam yung mileage. Pero kung okay din ang fuel consumption nito, goods na goods din to pang pang kabuhayan. Pwede magawing MC taxi or delivery. And again guys, first impression ride lang to
Talagang pinifeel lang natin. Yung actual review, gawa natin soon. When we talk about the specs, ano yung mga features, pwede pala tayo mag-try dito guys. Tingnan natin. So timer natin, sagad piga na lang. 3, 2, 1, go! Tingnan natin 0 to 60 kung gaano katagal. Sobrang bilis siya nag-50 oh. Not bad for 110cc. Pansin ko yung 0 to 50 napakabilis. Yun naman ang importante kung city riding ka yung arangkada. Yung duluhan naman, mahalaga lang yun kung maglo-long ride ka. Pero I'm not saying naman na walang dulo to baka meron din. Nasabi ko lang right now, na experience natin, maganda yung arangkada. Laki ng dilim guys. Feeling ko bubuhos yung ulan ngayon And by the way, alam ko guys, naka-projector headlights na rin to. Kaya ng mga masarap testing sa gabi. And in terms of ride comfort pala, napaka-smooth ng makina. Wala akong nararamdamang any vibration. Pero again, kasi siguro nga 110cc lang naman. Pero suspension wise, I think okay din. Wala naman tayo nadaan ng matinding lubak. Pero kasi medyo sensitive din ako dun Pag matagtag yung motor, umpisa pa lang medyo off na sa akin. And by the way guys, road to 20,000 subscribers na pala tayo sa YouTube channel natin. So doon sa mga hindi pa nakasubscribe, favor naman, please click the subscribe button below and like and share the video. Yun ang maganda pag naka-DJI camera kayo kasi magnetic mount, so ang dali magpalit-palit ng mounting. And guys, if meron pala kayong specific Zoom 110 content na gusto kong makita dito sa channel natin, comment down below lang para habang nasa atin tong si Zoom 110 magawa natin ng video. So for our first impression, goods na goods tong Zoom 110. Pero when buying a new motorcycle, mostly ang pinakaunang consideration dyan yung looks. Dapat gusto ng buyer yung itsura. And for me, itong Zoom 110 at least for me, maporma naman. And I think solid naman yung build. Although first time pa lang natin nagamit So parang wala akong narinig na any rattle. And I don't think na hindi naman magsa-second highest selling motorcycle brand ang Hero MotoCorp kung hindi maganda yung mga motor nila. And guys, global sales yun Ginugel ko nga So nakita ko noong 2024 ang highest selling na motorcycle brand is Honda. Then pangalawa nga to, Hero MotoCorp. And for 2025, so far ganun pa rin. Number 1 Honda, number 2 sa sales tong Hero MotoCorp. So sa mga mahilig sa stats dyan, sabi nga numbers don't lie. Alright, so hanggang dito na muna siguro yung video. Again, this is only a quick first impression ride. Gusto lang nating ma-feel tong Zoom 110. So maraming salamat sa mga sumama sa quick ride natin today. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.